Mga kababayan, nagkakainitan ngayon sa Senado tungkol sa Anti-Hospital Detention Bill. Si Senator Risa Ontiveros at Senator Pia Cayetano talaga namang laban na laban sa kanilang paninindigan. Parang Game 7 ng UAAP Finals, pero imbis na bola ang pinag-aagawan, promissory note. At ako, hindi na ako makikialam sa politika ng dalawang pusang nag-aaway sa bubong. Kasi kapag nagkamali ka ng tingin, may follower na iiyak, may follower na mangangalmot, at may follower na magsasabing, nabigyan ka ng maleta. So let's dig deeper. Hanggang ngayon, takot pa rin ang mahihirap ma-ospital. Hindi dahil takot sila sa injection, hindi dahil takot sila sa dextrose, takot sila sa bill. Kasi sa Pilipinas, pag pumasok ka sa ospital na may sakit, lalabas kang may sakit pa rin. Plus financial trauma, existential crisis, at isang folder ng papeles na mas makapal pa sa thesis ng pinsan mong 12 years na sa college. Oo, naiintindihan natin. Private hospitals need to operate. May doktor, may nurse, kuryente, gamot, equipment, lahat yan may gastos. Pero ang tanong, bakit ang pasyente ang laging pinapadaan sa obstacle course ng kahirapan? Para ma-discharge ka, kailangan mong pumila sa DSWD, Malasakit Center, PCSO, PAGCOR, Mayor's Office, Congressman, Barangay Captain, at kung wala pa rin, magme-message ka na sa vlogger. Idol, baka naman. Grabe! Para ka nag-a-apply ng lisensya para patunayang tao ka. Birth certificate, meron. Medical abstract, meron. Certificate of indigency, meron. Dignity, naiwan sa billing section. At dito ako naiinis. Kung kaya nating gawing centralized ang korupsyon sa flood control, bakit sa healthcare hindi? Gumawa ng isang system na lahat ng pantustos sa pangangailangan ng Pilipino sa kalusugan, dun na kukunin. Di ba? Sa flood control, ang bilis ng coordination. May contractor, may project, may budget, may ghost flood, may ghost canal, may ghost river, lahat may sistema. Pero pag may mahirap na may sakit, Sir, punta kayo sa kabilang building. Kunin niyo po muna yung form. pa-photocopy po. Balik po kayo bukas. Bukas? Ate, yung pasyente nga hindi na natin sure kung aabot ng bukas. Nagawa natin ang Maharlika Fund para pondohan ng negosyo, investment, future growth, at kung ano-ano pang tunog PowerPoint presentation. Pero bakit wala tayong isang malinaw, mabilis, centralized na healthcare fund na automatic sasalo sa Pilipinong walang pambayad? Bakit pag negosyo, strategic investment? Pero pag mahirap na may sakit, Humingi ka muna ng guarantee letter. hindi dapat ganito. Ang healthcare hindi dapat maze, hindi dapat pila, hindi dapat palakasan, hindi dapat paawa contest. Hindi dapat may talent portion bago ka makalabas ng ospital. Kasi ang tunay na tanong dito, hindi lang may karapatan ba ang ospital maningil? Natural meron. Ang mas malaking tanong, bakit ang Pilipino kailangan mo nang magbukang kawawa bago tulungan ng gobyerno? Dapat ang sistema natin, pag may Pilipinong nagkasakit, automatic ang tulong. Hindi yung kailangan mo pang magdala ng envelope,
photocopy, ID, luha at dasal. Kasi sa bansang ito, hindi dapat premium subscription ang mabuhay. Hindi dapat VIP access ang gumaling. At lalong hindi dapat achievement unlock ang makalabas ng ospital nang hindi binibenta ang kaluluwa mo sa billing department. Real talk lang. Kung may pondo tayo para sa mga proyektong hindi makita, dapat may pondo tayo para sa mga pasyenteng nakikita nating naghihirap. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks, kung saan ang tunay na sukatan ng gobyerno, hindi kung gaano kaganda ang ribbon cutting, kundi kung gaano kabilis nitong masasalo ang mamamayan kapag nahulog sila. Lalo na kapag nahulog sa hospital bill.